Lampas 180 summer cottages ang nakatayo dito sa island na to sa Oslo, Norway. Pero kapag hindi summer, kagaya ngayon, winter na, abandonado ang mga bahay dito para ka naglalakad sa isang ghost village. Ang pangalan ng lugar na to ay Nakholmen. Nasa lumang Norwegian, ang ibig sabihin ay Neck Island. Pero wait, hindi pala ako mag-isa dito. Meron ako nakilalang Chinese tourist na solo ring nagtatravel katulad ko. Tingnan niyo yung bahay na to, di ba? Ang cute niya. Parang sa'yo tumambay dito or hindi ko lang kung pinaparenta ba to, parang Airbnb, ganun. Pero gusto kong maranasan na hindi winter, hindi umuulan. Parang ang saya. Ipa-fact check ko yung sarili ko doon kasi bawal palang ipa-rent out commercially yung mga cabins dito. Sila ay mga family-owned summer huts passed down from generation to generation. Yung allowed lang, personal non-commercial use ng owners at ng mga approved guests nila. O alam nyo na, kung gusto nyong maranasan tumira dito, tropahin nyo ang isang may-ari ng cabin dito. Tuwing late autumn at winter, umaalis talaga yung mga nakatira dito kasi nagsha-shutdown yung island. As in walang kuryente, walang running water, at dahil walang insulation yung mga cabin, hindi practical tumira dito kasi napakalamig. Alam mo, gusto ko sumigaw ng malakas, kaso meron palang mga kukunting tao dyan. So baka isumbong nila ako sa police, tapos palayasin ako dito sa Norway, di ba? So idadab ko na lang siguro yung sigaw. Okay, dahil meron pa tayong mga 15 minutes before tayo babalik dun sa dock para kunin yung ferry trip pabalik ng Oslo. Mag-explore muna tayo kung saan-saan. Sana walang aso dito. Ayon pala sa isang tour guide na nakausap ko, pag yung cabin meron siyang ganitong bandera, ibig sabihin merong tao sa loob. Eto, nakahanap tayo ng burol. And from here, halos tanaw mo lahat ng bubong ng mga bahay dito. Ang mga pinakalumang cottage dito, 1920s pa nakatayo. It's also worth noting na strict yung rules dito pagdating sa pag-design ng cottages. Kaya naman lahat sila, red, yellow, or blue lang ang kulay. Dead end. Feeling ko malapit. Muntik na ako madulas. Dahil dyan, babalik na tayo sa pier bago pa tayo mapag-iwanan ng ferry. Shit, kailangan tumakbo. Baka dulas ako. Huwag na. Pag nadulas ako dito, diretso ako mahuhulog dyan sa tubig. At walang makakaalam since walang tao. Habang hinahanap yung daan ko pabalik sa sakayan, napunta ako sa southern part ng Nakholmen, na officially protected pala as a nature reserve. Tangina mo, kung walang daan dito, papunta dun sa pier. Oras na, kailangan magmadali pabalik. Wrong way tayo kasi sa part na to parang may bakod. Hindi ka basta-basta makakabaybay sa dagat. Ayun, ang kailangan kong puntahan. Eventually, nahanap ko rin yung tamang daan pabalik sa sakayan. Nandun yung Chinese na babae na nakita natin kanina. Baka awkward conversation pag nandun ako. So dito na lang muna ako tatambay sa tabi. At dyan nagtatapos ang ating biyahe sa Nakholmen. Babalik na tayo ngayon ng Oslo at kita-kita tayo doon. Sakaling mapadpad ka sa Oslo, huwag mong kalimutan i-check out ang Nakholmen.